sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut. Isang pinagpalang gabi sa inyong lahat, lalo na sa mga subscribers mo na matyaga at loyal na nakikinig at nakatutok sa bawat kwentong itinatampok mo. Katulad nila ay isa rin ako sa mga subscribers mo at nangangarap na mabasa at may tampok mo ang aking totoong istorya o totoong karanasan ng aking buhay. Katunayan, isa ako sa mga nagko-comment sa mga YouTube uploads mo. Nagtatanong-tanong kung saan o anong email pwedeng mag-send ng aking istorya. Buti na lamang at isa rin sa mga subscribers mo, si Jemond, ang tumulong sa akin na may padala ang aking sulat sa inyong himpilan. Papadudot, ako po si Eddie, isang single dad. Nagwo-work bilang civil engineer dito sa Leyte. Ang ikakwento ko sa inyo ay may halong kababalaghan na nangyari mismo sa akin noong November 2013, yung panahon na nananalasa ang super typhoon na Yolanda sa buong Visayas, kasama na ang Leyte. Sabi nila ang bagyong Yolanda ang isa sa mga pinakamalakas na bagyo na dumating sa mundo, kaya nga kahit yung CNN at BBC ay pumunta pa dito sa Pilipinas para masaksihan nito. Papadudot, nasa 5th year civil engineering student ako ng time na yon. At sa isang kilalang construction firm sa Tacloban, nakahanap ako ng mapag-OJT-han na nirekomenda na rin ng school. 5 kaming taga dito sa probinsya namin at magkakaklase kaming lahat. 2 babae at 3 lalaki. Bali halos mag-iisang buwan pa lamang kami sa OJT namin, kaya hindi pa namin masyadong kabisado sa lugar ng Tacloban. Limitado ang kaalaman namin sa lugar, lalo na't syudad na ito at maraming pasikot-sikot. Kung hindi nga daw kami ihahatid ng service car namin ay maliligaw kami dito. Papadudot, 2 araw bago ang nakadakdang pagtama sa kalupaan ni Yolanda ay may advice na sa amin ang kumpanya na maaari muna kaming umuwi sa aming mga probinsya dahil nga sa nakakamang peligro ng bagyo. 3 sa kasamahan ko na taga dito rin sa amin ang nag-decide na umuwi, habang ako at ang isang kaklase kong lalaki ay nag-decide na doon na lang muna kami sa apartment na nirerentahan namin. Dahil nga baka mahirapan na kaming makabalik at baka exaggerated lang ang balita na malakas ang bagyo. Kinabukasan na ang nakadakdang paglandfall ni Yolanda ay relax lamang kami sa apartment, kahit nga daw yung mga kapitbahay namin doon ay parang wala lang, kaya naman medyo kampante na rin kami. Dahil malayo naman kami sa dagat kaya wala kaming alalahaning storm surge. Nag-charge na rin kami ng aming mga cellphone at flashlight in case na anumang mangyari kinabukasan. Natulog na kami ng kaklase ko ng 4:40 AM ng November 8. At ramdam na namin ang malakas na hangin at may pabugso-bugsong pag-ulan. Dahil heto na ang unang pagtama ni Yolanda sa parteng Eastern Samar. Siyempre dahil malamig ang panahon ay mas lalo pa kaming ginanahang matulog. Hindi kami sigurado noon sa saktong oras, pero medyo maliwanag na noong ginising kami ng isang napakalakas na bagyo. Napakalakas yon na pagbayo ng hangin. Yung parang isang bagsakan lang dahilan para liparin ang bubong ng aming apartment. Kasabay ng pagkasira din ng aming kisame. Sa puntong yon ay dali-dali kaming buwaba sa sala at dinala namin doon ang mga gamit namin para hindi mabasa. Hindi naman kami ganong nabasa sa baba dahil sementado ang sahig sa 2nd floor, kaya naging mainam itong silungan. At maniwanag lang sa amin nang gagalaiti ang ihip ng hangin. Rinig na rinig ko ang malakas na paghampas nito. Siguradong lahat ng madadaanan nito ay liliparin. Hindi na rin namin alam kung ano ang nangyayari sa labas dahil mas pinili naming sumiksik sa isang ligtas na sulok ng bahay noon.
Nag-isip tuloy ako na sana ay umuwi na lamang din ako para hindi ako naipit sa ganong klase ng sitwasyon. Pero huli na ang lahat. Magagawa na lang namin noon ay ang magdasal na sana'y matapos na ang malaimpyernong bangungot na yon. Ilang oras pang dumaan, dahan-dahan nang humihina ang pag-ihip ng hangin at medyo kumakalma na. Hindi na rin namin alam kung anong oras o ilang oras ang tinagal ng bagyo. Basta ang importante mukhang papalayo na ito at humihina na. Noong makumpirma naming okay na, ay sumilip muna kami sa bintana ng aming apartment. At laking gulat namin na maliban sa mga kalat na iniwan ng bagyo, gaya ng yero ay nagtumbahang poste ng kuryente, ilang signboards at kilalang establishmento, ay meron ding hindi pangkaraniwang nakakalad sa kalsada. Yon ay mga bangkay ng mga tao. Yung iba ay baka inanod lang daw siguro, baka tinamaan ng lumilipad na bagay sa kasagsagan ng bagyo. Tulala ako noon, Papa Dudut, sa aking nasaksihan. Kinilabit naman ako ng aking classmate na si Arben at sinabing mukhang kailangan naming umalis dahil kapag nagtagal ay mangangamoy na ang mga namatay at hindi ito maganda sa kalusugan at baka mahirapan kaming humingi ng tulong dahil hindi rin kami taga roon. Kahit lutang ay pinilit kong mag-impake ng mga gamit. May ilang nabasa pero wala kaming mapagpipilian. Paglabas ng apartment ay dito na mas tumambad sa amin ang napakalaking pinsala ng bagyo. Higit pa dito ay ang mga buhay na kinitil ni Yolanda. Nasabi namin sa aming sarili na eto na ba ang Tacloban na pinuntahan namin halos isang buwan pa lamang ang nakakalipas. Nasaan na yung masagana, maunlad at masiglang syudad? Ang nakikita namin ay isang malawak na lugar na may mga patay, mapatao man yan o hayop, ay kadalasang wala ng mga buhay. Yung mga taong kailangan lang ay sobrang saya ay wala na. Dahil rinig ko sa buong lugar ang pagtangis at pagdadalamhati ng mga namatayan. Para naman sa mga nakasurvive ay tila namatay din sila dahil kalong-kalong nila sa kanilang mga kamay ang labi ng mga mahal nila sa buhay na sinawing palad. Papa Dudut, halos 2 oras kaming naglalakad. Nadaanan na rin namin yung mga lugar kung saan ay napunta sa gitna ng kalsada ang isang barko. Pati doon sa Superdome kung saan sumisilong ang libu-libong taga Tacloban. Pero sa kasamaang palad ay doon din sila binawian ng buhay dahil sa sobrang lakas ng storm surge na pumasok sa nasabing lugar. Dahilan para ikalunod nila. Pagod na kami ni Arben dahil sa ilang oras na paglalakad ay wala naman kaming makikitang sasakyan. Dahil hindi rin naman ito makadaan sa kalsada at dala ng landslide sa ibang parte nito. At sa Papadudot, karamihan sa mga sasakyan dito ay nasira dahil tinangay na rin ang baha. Kaya kahit merong pera ay parang wala din po itong silbi. Hindi rin kami makatawag dito sa probinsya namin dahil patay ang linya ng komunikasyon. Dahil nagtumbahan pati na ang mga cell sites noon. Samantala, nasa palagitnaan kami noon ng town proper ay may napansin kaming nakaupo sa gilid ng kalsada. Tingin namin ito ay isa sa mga batang lalaki. Tansya namin ay mga nasa 11 or 12 years old na ito, naka-brown na short at green na damit. Medyo nanlilimahid na ito at marungis. Kahit medyo nag-alangan dahil magkaiba kami kasi ng lingwaheng gamit. Ang taga-Tacloban kasi Waray ang wika habang kami naman ni Arben ay parehong Cebuano. Pero nakaramdam ako ng kaunting pagtaas ng balahibo sa buong katawan ko kasi parang may kakaiba doon sa bata. "Boy, anong pangalan mo?" tanong ni Arben sa bata. "Miko po," tugon nito sa amin. "Anong ginagawa mo dito? Hindi ka ba hinahanap ng nanay mo? Nahiwalay ka ba sa kanila?" tugon ko naman. "Uuwi na po sana ako kaso natatakot po ako maglakad ng mag-isa," mahinang sabi ni Miko sa amin. Tanong naman ni Arben sa batay, "Taga saan ka ba?" Sumagot naman ito na taga roon daw ito sa last na barangay na sakop ng Tacloban. "Papunta yon ng National Highway, hindi ba?" ang sabi ni Arben sa bata. "Opo, bakit hindi po ba kayo taga rito?" usisa ng bata sa amin. "Oo, taga ibang probinsya kami at bago lang kami dito sa Tacloban," sagot ko naman. "Sabay na po ako sa inyo,
Pakiusap sa amin ang bata. Oo naman, tara at umuwi na tayo, ang wika ko naman. Papadudot magiliw si Miko para sa isang bata na hindi kilala ang kanyang kausap. Hindi ito nagdalawang isip at inalok namin ang biskwit at tubig si Miko na baon pa namin galing sa aming apartment, ngunit tumanggi ito. Bagkos ay sinabi nito na mas kailangan namin ni Arvin yon dahil halos isang oras pa raw ang lalakarin namin. Inisip namin na baka nahihiya lang siya, pero hindi talaga niya tinanggap kahit anong alok namin. Samantala habang naglalakad kaming tatlo sa daanan ay hindi ko talaga maiwasang kilabutan. Hindi ko alam kung bakit, pero ang lamig talaga ng kapaligiran. Oo, kakatapos lang ng bagyo noon at malamig ang simoy ng hangin, pero papadudot kakaiba yung lamig na bumabalot noon sa katawan namin. Nilingon ko naman si Arvin at napansin ko na mukhang pareho kami ng nararamdaman. Pero nang lumingon ako kay Miko ay biglang bumilis ang tibok ng puso ko nang makita kong nag-iba ang kanyang anyo. Naging maputla ito habang ang kanyang mga mata ay biglang nawala at sa halip ay nabalot ito ng dilim. Kung i-describe ko yung nakita ko ay para bang nagmumukhang bungo si Miko. Napatras ako at napasigaw sa sobrang gulat. Bakit po? May problema po ba? Tanong sa akin ni Miko noon. Umalik na ulit sa dati ang kanyang itsura. Tao na ulit ito. Yung itsura mo kasi kanina ay nakita ko na bigla kang nagpalit ng anyo. Para kang naging bangkay, diretsang sagot ko sa bata. Napailing naman si Arvin. Namamalik mata ka lang, Eddie. Matinding trauma ang inabot natin kanina, tapos pagod na pagod pa tayo. Kaya hindi malabong nag-hallucinate ka, aniya. Baka nga nag-hallucinate lang ako. Sabi ko na lamang at sinubukan ko papadudot. Nakalimutan ang aking nasaksihan. Pagkatapos noon ay nagpahinga muna kami sa tabi ng tulay. Umupo kami sa malaking batong naroon. Walang dumaraan doon at kami lang ang tao. Nagpasya kaming kumain muna ng dala naming pagkain at inalok ulit namin si Miko, pero tumanggi pa rin siya. Sigurado ka ba, Miko? Hindi ka ba nagugutom niyan? Tanong ko pa sa bata. Huwag po kayong mag-alala sa akin, hindi po ako gutom. Kumain lang po kayo dyan at magpahinga. Para pagdating po natin sa destinasyon natin ay malakas pa kayo, ang sabi ng bata. Nagpatuloy naman kami ni Arvin sa pagkain, pero nang tingnan ulit namin si Miko ay nawala na ito. Agad kaming nag-alala ng kaibigan ko at napatayo sa aming kinakaupuan para hanapin ang bata. Miko, nasan ka ba? Sigaw ko. Nataranta kami ni Arvin noong mga sandaling yon at tinakbo namin ang paligid ng tulay. Nang makarating naman kami ng kaibigan ko sa parting mapuno kung saan ay nagkalat ang mga putol na sanga at mga dahon sa paligid, ay bigla na lamang lumitaw si Miko sa aming likuran. Mga kuya, nandito na po ako, wika niya sa amin ni Arvin. Miko, kinabahan naman kami sa iyo. Saan ka ba nagpunta? Tanong ko sa bata. Doon lang po, malapit sa puno ng bayabas. Pumitas lang po ako ng kaunting bayabas, sagot nito habang kumakain ng bubot ng bayabas. Naguluhan naman kami sa sinabi ng bata. Pero nanggaling kami dyan sa puno ng bayabas. Wala ka naman doon, ang sabi ni Arvin. Multo ka ba? Diretsang tanong ko naman sa bata. Tumawa lang noon ang bata. Natawa na lamang din kami, tapos ay nagpatuloy na kami sa paglalakad habang napansin ko na nawala na yung mga bayabas na kinuha niya. Inisip ko na lamang na baka naubos niya kaagad yon. Habang naglalakad kami sa gitna ng kalsada, napansin naming kumapal noon ang hamog sa paligid. Tapos mamayang kaunti ay may naaninag na kaming mga taong palapit sa amin. Unti-unti silang lumitaw sa gitna ng hamog na para ba silang nagpaparada o nagpoprosesyon. Nakaramdam kami ng kilabot ni Arvin kasi napansin agad namin na kakaiba ang mga tao. Madudungis, mapuputla at para bang mga bangkay na nabuhay. Pero naisip din namin na normal lamang yon kasi nga kung kami nga ni Arvin ay madungis na rin dahil sa nangyari dala ng bagyo. Nagpasya na lamang kami na wag na lamang kumibo at dire-diretso lamang kami sa paglalakad. Sinalubong namin ang mga taong dumaraan at kakaibang lamig ang bumalot noon sa mga katawan namin. Lumingon naman ako kay Miko at patuloy lamang siya sa paglalakad. Habang si Arvin naman ay tinititigan ang bawat taong nakakasalubong namin sa daanan. Huwag kayong tumingin sa kanila, paalala sa amin ng bata. Bakit naman?
Tanong ng kaibigan ko. Kasi mga patay na sila. Dumaraan po tayo sa parada ng mga patay. Aniya. Nagkatinginan kami ni Arvin at parang gusto na naming maniwala noon kaya naganyong gigilid kami sa daanan. Malayo sa mga nakakasalubong naming mga kaluluwa. Pero pinigilan kami ni Miko sa pamamagitan ng paghawak sa mga braso namin. Kapag naramdaman nila na alam ninyong patay na sila, susundan nila kayo. Huwag po kayong tumakbo, magpanggap lang po kayong walang alam, bulong ni Miko sa amin. So yun nga ang ginawa namin, Papa Dudut, nagpretend kami na hindi namin alam ang mga nangyayari. Nagpatuloy kami sa paglalakad habang may mga nasasalubong kaming mga tao na ayon sa bata ay mga patay na pala. Mamayang kaunting nalampasan din namin yon at unti-unting nawala ang hamog sa paligid namin. Hindi naman kami makapaniwala ni Arvin sa mga nakita namin. Feeling na talaga namin noon ay nabaliw na kami dahil sa nangyaring trauma dala ng Yolanda. Paano mo alam na kaluluwa mga nasalubong natin? Usisa pa ni Arvin sa bata. Baka naman isa ka sa kanila ha, dagdag pa niya. Sino ka ba talaga? Ako naman na nag-usisa sa bata. Nandito po ako para ihatid kayo sa destinasyon natin. Huwag po kayong matakot sa akin, hindi po ako katulad nila. Ani ng bata. Sa sinabing yun ni Miko ay nawala ang kaba namin ni Arvin. At least napatunayan namin na buhay na bata ang kasama namin. Kaya nagpatuloy lamang kami sa paglalakad. Papa Dudut, hindi nagtagal ay nakarating kami sa National Highway. Tuwang-tuwa kami noon ni Arvin dahil malaki na ang chance na makauwi na kami. Madami kaming nilikuan na daanan bago nakarating kami sa isang pamayanan na may mga kabahayang nasira ng bagyo. Nagkalat din sa paligid ang mga survivors habang nag-iiyakan sa kanilang mga namatay. Ito na yung sinasabi ni Miko na lugar kung saan siya nakatira. Lumingon kami at napansin na wala na si Miko kaya naman nagtinginan kami ni Arvin. Kinabahan kami kaya sinubukan naming hanapin si Miko. Pero naisip din namin na baka hindi na ito nakapagpaalam sa amin kasi baka hinahanap na niya ang kanyang pamilya. Papa Dudut, lumakad pa kami bahagya at napansin namin ang isang ginang na umiiyak. May kasama itong dalawa pang bata. Ang isang batang lalaki ay mga 9 years old na at yung isa namang babae ay mga nasa 5 years old naman. May batang nakahiga doon sa kanilang harapan. Nakahandusay pero dahil sa napapalibutan kasi ito ng ibang mga tao kaya hindi namin masyadong makita ang kabuuan. Pero hinala namin na patay na yung batang nakahiga. Sinubukan pa rin ni Arvin na magpagalagala ng tingin dahil gusto namin sanang magpasalamat kay Miko nang biglang may kumalabit sa likod ko. Paglingon ko ay wala akong nakita at nagtaka naman ako at muling bumaling kay Arvin. Pero hetong kaklase ko ay muling namutla at tinuturo niya ang batang lalaking nakahigat patay na at pinapalibutan ng mag-inang nakita namin kanina. Papa Dudut, nang makita ko ito ay panandali ang bumagal ang takbo ng mundo ko. Hindi ako pwedeng magkamali, naka-brown na short at naka-green na damit. Unti-unti kaming lumapit at doon ay nakumpirma na namin na si Miko ang bata na patay. Kung ganoon ay sino yung kasama naming naglakad galing sa town proper hanggang sa National Highway. Nanlamig ang mga buo naming katawan kasabay ng pagtayo ng aming mga balahibo. Ano? Kasama naming naglakad ng isang patay? Kahit punong-puno ng pagtataka at takot ay pinili pa rin namin na labanan po ito. Muli naming inikot ang aming paningin nang may makita kaming halaman at may bulaklak. Pinitas namin ito, kasabay nito ay kumuha ako ng pera sa aking wallet. Pagkatapos ay dahan-dahan kaming lumapit sa mag-ina na nooy sige pa rin sa pag-iyak. Nang makatapat na kami sa wala ng buhay na katawan ni Miko ay bumulong kami ni Arvin at nagpasalamat sa bata. Lumuhod naman ako at inipit ang bulaklak sa malamig na bangkay ni Miko. Tanda na kanina pa nga itong patay. Mamayang kaunti ay tinanong ni Arvin sa ginang kung siya nga ba ang ina ni Miko at sumagot naman ito ng oo. Iniabot ko naman ang perang abuloy na siya namang pagtataka ng ina ni Miko. Pagkatapos ay tinanong namin kung ano ang kinamatay ni Miko. Namatay ito nang iniligtas nito ang isang kapatid na tinangay ng baha. Nilangoy daw ni Miko ang baha patungo sa kanyang kapatid na tinangay. At nang makuha niya ito ay lalo raw lumakas ang agos ng baha. Nagawa pa ni Miko na dalhin ang kanyang kapatid sa namulutang na troso
bago ito tuluyang tangayin ng baha at yun nga Papa Dudut, nailigtas ang kapatid pero si Miko ay hindi pinalad at nakita na lamang ang bangkay nito sa katabing ilog at dinala ito sa kanyang ina ng mga taong nakakita sa bangkay. Siguro nung buhay pa ang anak ninyo ay mabait po siyang bata, no? Malungkot kong wika sa ina. Opo, napakabait na bata ng anak ko. Kaya sobra ako nagdadalamhati ngayon kasi wala na siya. Malambing na bata si Miko. Mamimiss ko siya. Umiiyak na wika ng ina ni Miko. Nagkwento pa ang ina ni Miko na graduating na sana ang anak niya ngayon sa elementarya. 3 taon na siyang byuda at bilang panganay ay si Miko daw ang madalas na tumutulong sa kanyang maghanap buhay. Nagtitinda ito ng mga gulay sa mismong town proper. Kapag napapansin na ni Miko na hindi mauubos ang panindang gulay ng kanyang ina ay kumukuha ito ng iilan at nilalako sa buong Tacloban. Nagpapaikot-ikot ito hanggang sa maubos. Naunang umuwi ang kanyang ina't kapatid para maghanda ng hapunan. Nabalitaan din daw ng kanyang ina na imbes na mamasahe si Miko pauwi ay pinipili nitong maglakad na lamang pauwi sa kanila upang hindi mabawasan ang kinikita nito. Kaya sobrang kabisado nito ang daan sa town proper papunta sa kanila. Maya-maya pa ay may lumapit na ibang tao sa amin. Mga kapitbahay ni Miko at nakiramay sa pamilya nito. Nakipagkwentuhan kami sa ilang mga nakiramay at doon namin nalaman na likas sa pagiging matulungin si Miko. Nawala ang takot namin ni Arvin pagkarinig sa mga kwentong tungkol sa bata at napalitan po ito ng kirot sa puso. Alam mo yung parang sinaksakan ng patalim sa puso. At kahit patay na si Miko ay nagpasya pa rin siyang tumulong at kami nga ang kanyang tinulungan. Hindi nagtagal ay pinagtapat namin sa ina ni Miko ang katotohanan na tinulungan kami ng kaluluwa ng kanyang anak kaya kami napadpad noon sa lugar nila. Nung una ay nagulat pa ito pero naniwala din siya sa amin. Napansin din namin na bahagyang napangiti ang ina ni Miko na parang proud sa ginawa ng kanyang anak. Saktong may dumaan pang patrol car malapit sa lugar kung nasaan kami ni Arvin at nakiusap kami kung pwedeng sumabay dahil sinabi namin na taga-ibang probinsya kami at nangangailangang ma-rescue. Sakto din naman na sa regional ang mga pulis na naka-duty ngunit ihahatid lang kami sa Palo Regional Office at doon ay tatransfer na lamang kami sa rescue vehicle. Nagpaalam na kami ni Arvin sa pamilya ni Miko at bago pa kami sumakay ay tumingin muna ako sa bangkay ni Miko at malumanay na binigkas na nakauwi ka na Miko at makakauwi na rin kami. Maraming salamat. Papa Dudut, inabot din kami ni Arvin ng isang araw sa regional office ng PNP. Pero inasikaso naman kami doon at nang sumunod na araw ay sinundo na kami ng rescue vehicle ng probinsya namin. Habang nasa RO ng PNP ay napaisip ako sa madalas ikwento sa akin ni Lolo. Mas kilala sa tawag na Apo Buboy noong buhay pa ito. Ang kaluluwa daw ng isang namayapang tao ay kadalasang gagawin ng mga nakasanayan nito noong buhay pa siya bago niya lisanin ang mundo. Sa kaso ni Miko ay malamang daw ay nag-ikot pa ito sa Tacloban dahil lagi niya itong ginagawa noong buhay pa siya at malamang ay patawid na rin po ito sa kabilang buhay. Kaya nga lagi kong sinasama sa mga dasal ko si Miko. Maaring 11 years nang nakakalipas pero hindi ko makakalimutan ang isang batang kaluluwa na tumulong sa amin. Papa Dudut, ito ang totoong kwento ng kababalaghan na naranasan ko sa aking buhay. Hindi man siya nakakatakot pero alam kong kapupulutan po ito ng aral. Alam ko rin na makalipas ang mahigit 1 dekada ay masaya na si Miko sa piling ng Panginoon. Hindi ko siya makakalimutan dahil kahit saglit lang kaming nagkasama ay gumawa pa rin siya ng paraan para makarating kami sa paroroonan namin ng ligtas. Maraming salamat sa iyo Miko, muli maraming salamat din sa iyo Papa Dudut sa patuloy mong pagbibigay ng inspirasyon sa mga nakakarami. God bless and more power sa iyong programa. Lubos na nagpapasalamat, Eddie. Ay mahiwaga,
laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.